Serye FM. Humiga siya sa kama. Nakatitig sa akin na para bang sinasabing, akin ka ngayong gabi. Ramdam ko ang init ng balat niya sa ilalim ng palad ko. Dahan-dahan kong hinahaplos ang braso at balikat niya. Sabay halik sa leeg. Ang bawat ungol niya, mahina sa simula pero habang nadarama niya ang haplos ko, lalong tumitindi at napupuno ito ng intensity. Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story. Mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Edgar, 28 years old. Matagal na po akong tagapakinig ng Kilabot Pinoy Horror Stories. Sa tuwing hindi ako makatulog o kapag masyadong mabigat ang iniisip ko, lagi lang po akong nakikinig ng mga kwento nyo. Pero ngayon naman po, ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. Isang karanasang hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Nagsimula ito sa isang pag-ibig, pero nauwi sa bangungot. 6 na taon na po akong nasa relasyon. Siya ang una kong minahal ng totoo at siya rin ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Fiancé ko na siya at ilang buwan na lang ay dapat ikakasal na kami. Nakapili na kami ng simbahan, nakabook na ng resepsyon, nabili na ang barong at gown, at nakaimprenta na ang mga invitations. Isang hakbang na lang at magiging mag-asawa na kami. Pero ilang linggo bago ang kasal, natuklasan ko ang katotohanan. May ibang lalaki siya. Office mate niya. Una kong nakita ang mga mensahe sa cellphone. Matatamis na palitan ng good morning. Palihim na plano ng mga date. At mga litrato nilang magkasama. Nang tanungin ko siya tungkol dito ay hindi naman niya idininay. Para akong gumuho. Sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan at pinangarap ko ay nawala. Nung huli kaming nakapag-usap, ibinilik niya sa akin ang singsing at sinabing, "Pasensya ka na, Edgar. Hindi ko na kayang ituloy ito." Ilang buwan akong halos hindi makalabas ng bahay. Nawalan ako ng gana kumain, matulog o makipag-usap kahit kanino. Sinubukan ko magpakabisi sa trabaho,
mag-gym, sumama sa barkada. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala ang sakit. Isang gabi, dala ng kalasingan at kalungkutan, nag-download ako ng Tinder. Isang dating app. Hindi ko naman inaasahan na makakahanap agad ako ng kapalit. Ang gusto ko lang, kahit papaano, ay magkaroon ng makakausap. Habang nagsaswipe ako, biglang lumabas ang profile niya. Franz, 25 years old. Sa unang picture ay nasa beach siya, nakasuot ng red bikini. Maputi at makinis ang balat niya. Lutang na lutang ang hubog ng kanyang katawan. Malaki at bilugan ang kanyang dibdib. At yung ngiti niya, parang may tinatagong kalokohan, pero nakakaakit itong tignan. Sa pangalawang picture, nakadress siya sa rooftop bar. Hawak ang wine glass. Kita yung collarbone at cleavage niya. At yung tingin niya sa camera, matalim pero seductive. Sa pangatlong picture, close up ng kanyang mukha. Walang filter, walang arte. Mahaba ang kanyang mga pilikmata. Matangos ang ilong at mapula ang kanyang labi. Ang nakalagay sa bio niya ay looking for something special, coffee or wine date. Simple, pero sapat para mahulog kaagad ang sino mang lalaki. Na-curious ako kaya isinwipe right ko siya at nagulat ako nang mag-match kami bigla. Nag-umpisa kami sa simpleng chat. Hi Franz, mukhang coffee lover ka ah. Anong favorite mo? Paunang chat ko sa kanya. Depende sa mood. Pero kung ikaw ang kasama ko, kahit 3-in-1 lang, masarap na. Reply niya. Smooth talker ka pala. Reply ko. Ikaw kaya ang nagsimula? Reply niya. Magaan siyang kausap. Hindi bastos. Hindi boring. 3 araw kaming magka-chat. Hanggang sa nagyaya ako na mag-video call para lang makasigurado akong hindi catfish si Franz. Doon ko siya unang nasilayan ng mas malinaw. Mas maganda pa siya kaysa sa mga litratong nakita ko sa Tinder profile niya. Yung titig niya sa camera, parang hinahatak ako. Yung boses niya, malambing at nakaka-relax. Doon ko muling naramdaman ang matagal nang nawala sa akin. Yung excitement. Sa una naming pagkikita ay nagkita kami sa isang cafe sa Tomas Morato. Dumating siya ng naka-white blouse at jeans. Simpleng ayos pero lahat ng tao ay mapapalingon sa kanyang natatanging ganda. Hi, Edgar? Bati niya. Kasabay ng ngiting halos ikabog ng dibdib ko. Oo, Franz? Mas maganda ka pala sa personal. Sagot ko na halos nauutal ako. Nagkape kami at nagkwentuhan ng 3 oras. Natatawa ako sa mga hirit niya at habang pinagmamasdan ko siya, nakalimutan ko lahat ng sakit na aking nararamdaman. Pag-uwi ko, dala ko ang ngiting matagal nang nawala sa akin. Sa pangalawang pagkikita namin, lumipas ang 1 linggo. Nagyaya siya ng inuman sa Eastwood. Malakas ang tugtog sa bar, kaya napapalapit kami para mag-usap.
Naaamoy ko ang pabango niya. Ramdam ko ang dampi ng buhok niya sa braso ko. Alam mo, Edgar, iba ka sa mga lalaking nakausap ko sa dating app. Hindi ka bastos. Hindi ka nagmamadali. Yun yung nagustuhan ko sa'yo. Namula ako ng mga sandaling iyon dahil kinilig ako, Kuya Totoy. Siguro kasi seryoso ako. Hindi ko kayang maglaro. Lalo na ngayon na nakilala na kita. Sabi ko. Nagkatitigan kami at bago ko pa mapigilan, hinalikan ko siya sa pisngi. Siya mismo ang dumampi ng labi niya sa akin. Mabilis, pero matamis. Umuwi akong hindi makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang nangyaring iyon. Yung mga matatamis niyang halik na ibinigay sa akin. Sa ikatlong pagkikita namin ay nagkita kami sa motel na siya mismo ang pumili. Sa isip ko, eto na ang tamang oras. Bala kong aminin kay Franz na mahal ko na siya at yayayain ko na rin siya maging kami. Pagpasok ko sa kwarto, ramdam ko agad ang lamig ng aircon at ang banayad na halimuyak ng malinis na bedsheet. Dim ang ilaw. Sakto para sa isang intimate na gabi. Hindi ko pa nasasabi ang mga plano ko nang hinalikan niya agad ako. Mainit, madiin at puno ng pagnanasa. Inubad niya ang polo ko at habang dahan-dahan kong tinatanggal ang damit niya. Nang bumagsak ito sa sahig, tumambad sa akin ang katawan niya. Maputi, makinis, perpekto ang kurba ng balakang at ang dibdib niya bilog at malambot na halos lumulusot sa palad ko. Humiga siya sa kama, nakatitig sa akin na para bang sinasabing, akin ka ngayong gabi. Ramdam ko ang init ng balat niya sa ilalim ng palad ko. Dahan-dahan kong hinahaplos ang braso at balikat niya, sabay halik sa leeg. Ang bawat ungol niya, mahina sa simula pero habang nadarama niya ang haplos ko, lalong tumitindi at napupuno ito ng intensity. Habang nagkaka-intimate kami, ramdam ko ang init at ritmo ng bawat galaw namin. Naririnig ko ang tunog ng kanyang paghinga. Halikan namin at mahinang ungol. Ang buong kwarto ay puno ng enerhiya. Para kaming naglalaro sa init ng katawan ng isa't isa. Iba't ibang paglapit at pagtikim sa bawat galaw. Sa kalagitnaan ng tensyon, naisip kong hindi na pwede pang pigilan ang damdamin ko. Napalapit ako sa kanya. Tumitig sa mga mata niya at ibinulong ang salitang, I love you. I love you, Franz. Tumigil siya sandali. Tumitig sa akin at sagot niya, I love you too. Pero yung boses niya, malalim, sobrang lalim na parang hindi na siya si Franz. Bigla ako napatigil sa galaw ko. Tumigil ang bawat haplos, bawat init at bawat ungol. Ang dating init at kilig napalitan ng matinding takot. Ramdam ko ang unting-unting pagbabago sa kanya. Kumulubot ang balat niya. Nagkaroon ng malalim na guhit at ang mga mata niya ay dumilim.
Nagkakulay pula ito at ang ngiti niya ay naglalabas ng mahahabang pangil. Yung dating ungol na nakakaengganyo, unti-unting nagiging mababa, garalgal, parang hayop. Ang init at sarap na nararamdaman ko kanina ay biglang napalitan ng kilabot. Tumayo ako at pilit lumayo sa kanya. Ngunit hinila niya ako papalapit sa kanya. Tumalo ng puso ko sa takot. Kinuha ko ang lakas ng loob ko at tumakbo ako papunta sa banyo. Sinara ang pinto at huminga ng malalim. Naririnig ko pa rin sa labas ang kaluskos at mababang ungol ni Franz. Parang ibang nilalang na ang kasama ko. Alam ko kung hindi ako kikilos ngayon ay magiging katapusan ko na ito. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto ng banyo at sumilip sa kwarto. Nakita ko si Franz na unti-unting nagiging halimaw. Ang balat niya ay kumulubot at yung mga mata niya ay parang dumilim na. Ang dating kaakit-akit niyang itsura ay parang naglaho na. Napatigil ako sandali, nanginginig pero kailangan ko na talagang makatakas at kumilos. Tumakbo ako papunta sa pintuan ng motel room. Hinabol niya ako. Ramdam ko yung paghabol niya sa balikat ko pero mabilis ko ang pinagsama ang lakas ko at yung adrenaline na nararamdaman ko. Bumukas yung pinto at tuloy na tumakbo ako palabas. Habang tumatakbo ako sa hallway, ramdam ko ang bawat takbang niya sa likuran ko. Yung ungol niya, malalim na parang mula sa ibang mundo. Halos mawalan ako ng hininga pero alam ko na bawat segundo ay mahalaga. Paglabas ko sa hotel, nakasalubong ko ang security guard's entrance. Tinanong ako nito kung ano ang nangyayari. Hindi na ako nakapagsalita. Tumakbo lang ako papunta sa parking lot. Mabilis na pumasok sa kotse at ikinabit ang seatbelt at in-start ang makina. Habang nagmamaneho ako palayo, huling tingin ko sa rear view mirror. Wala na si Franz. Sa wakas, nakatakas ako. Dala ko yung takot, gulat at alaala ni Franz na dati kong minahal. Pero ngayon, naging isang bangungot na. Yung gabing puno ng init at kilig, nauwi sa isang gabi ng takot na hindi ko makakalimutan kailanman. Kuya Totoy. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Muli, ito po si Edgar. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!